Taon-taon ginaganap ng mga Jehovah's Witnesses ang kanilang regional convention saan man sa mundo. At sa taong 2025, may temang pure worship o dalisay na pagsamba ang regional convention na ito. Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. People have a need to worship something. A higher power, themselves, other people, money. But how should we fill this need? What did Jesus say? True worshippers must worship with spirit and truth. The 2025 Convention of Jehovah's Witnesses continues the new video series, The Good News According to Jesus. Jesus alone is qualified to teach us how to worship God. The benefits are personal, immediate, and everlasting. Dito sa Pilipinas, noong Mayo pa sinimulan ang kanilang mga regional convention. Sa bahagi ito, makakausap natin ang spokesperson ng mga Jehovah's Witnesses para po sa natatanging okasyong ito, Professor, ang ating kakwentuhan, walang iba si Professor Gary Montemayor. Hi Prof, how are you? Thank you for coming. Yan, maraming salamat po sa imbitasyon. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw din sa lahat ng nanonood ng programang ito. Oo nga po. At syempre talagang hindi naman natin pwedeng ma-miss na magbalita sa ating mga kababayan saan man sa mundo na patuloy ginaganap na itong mga regional convention po ninyo. Yes, tama po. Sa taong ito, ang Regional Convention ng mga Saksi ni Jehovah ay may temang dalisay na pagsamba o pure worship. Siyempre sa buong mundo po ito ginagawa, no? Pero dito sa Pilipinas, merong mga 172 na conventions na nakaschedule across 90 cities sa buong Pilipinas. At matutuwa po kayo na ihaharap yung programa sa 14 na lengguwahe. Kasama na po dyan ang Filipino Sign Language. Wow, very interesting naman ang inyong theme para po sa 2025, Pure Worship or Dalisay na Pagsamba. Alam ko, ilang mga taon yan bago po ninyo ginagawa itong mga ganitong convention na may mga tema na. Paano po napili itong theme na ito para sa taong 2025? Marami pong mga tao sa ngayon yung interested at concerned sa kanilang spiritualidad at gusto nila na mapunan yung kanilang pangangailangan sa pagsamba sa isang maylalang. Pero syempre, alam natin na kapag gumagawa tayo ng pagsamba, gusto natin na mapasaya yung sinasamba natin. Pero kasi ramdam ng tao yun, sir, di ba? Na may kulang sa kanya. Tama po. At gusto natin gawin yung buong makakaya natin para mapasaya natin kung sino yung sinasamba natin. Pero iba-ibang tao, syempre, iba-iba yung paniniwala at iba-iba ang paraan ng kanilang pagsamba. Pero sa Biblia, merong itinuturo na paraan ng isang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos o sa maylalang. At gusto natin na sambahin natin ng Diyos sa paraang gusto niya. Pwede pong malaman namin anong basis nun sa Bible? Opo. Sinasabi ni Jesus na dapat yung pagsamba natin ay nakaayon sa Espiritu at sa katotohanan. O sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano pong ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan? Ibig pong sabihin, ginagabayan siya ng banal na Espiritu ng Diyos para maintindihan niya yung kanyang pinapaniwalaan at yung katotohanan naman dapat nakabase sa katotohanan nakalagay sa Biblia, yung paraan ng kanyang pagsamba at yung kanyang paniniwala. Timely din yan kasi ngayon pa na nagkalat ang mga fake information, di po ba? Misinformation. At walang ibang pinakakwalipikadong magturo sa atin ng dalisay na pagsamba, kundi si Jesus mismo. Kasi kung nung nandito po siya sa lupa, tinaguyod po niya o pinakita niya kung paano itaguyod yung dalisay na pagsamba. Pinagtanggol niya ito, naging masigasig siya sa paggawa ng dalisay na pagsamba, at itinuro niya na yung dalisay na pagsamba ay dapat na nakabatay sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kaya pala itong convention na ito ay nakafocus kay Jesucristo. Tama po yun. At ang highlight po ng regional convention namin ngayon ay yung continuation noong second at third episode
ng video series tungkol kay Jesus. Yung first episode kasi nito, pinapanood noong last regional convention ng last year. So ngayon naman, yung episode 2 at 3. The lace of whose sandal I am not worthy to untie. We have found the Messiah. For God loved the world so much that he gave his only begotten Son, so that everyone exercising faith in him might not be destroyed, but have everlasting life. Rabbi, This is my son. So ilang araw po muli itong regional convention? Yan. Usually po ang aming pong regional convention ay 3 araw ito Okay. over the weekend. So nagsisimula siya ng Friday at matatapos siya ng Sunday. O anong inaasahan sa araw ng Friday? Sa first day po ng Friday ay ipapalabas yung part 1 ng episode 2 ng Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus na video series na sinasabi ko kanina. At ganun din po makikita natin doon kung ano yung mga matututunan natin doon sa mga lugar, kung saan nangaral at saka tumira si Jesus nung nandito siya sa lupa. Bakit po mahalaga na malaman namin, maintindihan ng ating mga kababayan yung mga ginawa ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa at yung kanyang mga ipinangaral? Anong relevance niyan sa amin? Kasi yung sinabi natin kanina, si Jesus yung nagturo noong dalisay na pagsamba. So kapag nakikita natin yung konteksto, kung paano nangaral si Jesus noong nandito siya sa lupa, matututunan po natin doon na tularan din kung ano yung ginawa niya, yung kanyang kaisipan at yung mga ugali o kaugalian o characteristics na meron siya sa pamamagitan ng pagbalik-tanaw kung ano ba yung mga ginawa ni Jesus o ano ba yung mga lugar saan ba siya pumunta na may kinalaman sa dalisay na pagsamba. O maganda po yan, lalo pa ang mga kabataan ngayon, ano? At maging kami na may mga edad na, maiintindihan kung saan talaga nangaral, saan nagtungo ang Panginoong Jesus nung panahon na yan. Sa Sabado naman po, ipapalabas yung part 2 ng episode number 2 nung ating video series na tungkol kay Jesus. At ipapakita din po doon sa isang symposium kung ano yung mga prophecies tungkol kay Jesus na natupad kahit na mga 100 of years na ang sinimulan siyang sabihin, pero natupad siya nung panahon ni Jesus. Pero may mga prophecy pa rin po na hindi natutupad, di po ba? Opo. May kaugnayan pa rin yun. May kaugnayan pa rin po yun sa hinaharap. At sa Sunday naman po, yung buong episode number 3 ng video na Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus ay ipapalabas sa hapon. Ang isa sa highlight din nung Sunday ay yung special talk o yung public talk na tatalakayin doon kung bakit mahalaga yung pinapaniwalaan natin at paano natin malalaman kung ano ang katotohanan. Yun, paano nga po ba at saan hahanapin ang katotohanan? Yan, maganda pong tanong din yun. Yung katotohanan ay mahahanap natin sa Biblia. Ngayon po kasi masyadong maraming mga iba't ibang mga impormasyon na hindi natin mapagkatiwalaan. Pero sinasabi po ng Biblia na posible talaga na malaman ang katotohanan at magagawa natin yan kapag mag-e-effort tayo na hanapin yon na nakabatay dun sa Biblia. Hindi po ba, Professor Gary, kasi sa paglitaw nitong makabagong technology ay grabe na ang information, ang media na hindi na
kailangan natin malaman kung ano talaga yung katotohanan dito. At marami, sa amin kasi nung panahon, ang tawag namin doon, nakukuryente. O mali yung mga information na. Ngayon, hindi lang kuryente. No, nabablock out. Opo, tama po yun. Kaya mahalaga na suriin natin kung ano yung pinapaniwalaan natin kasi dyan nakadepende yung lahat ng ating pagkilos, yung lahat ng ating mga desisyon, pakikitungo natin sa iba at yung pagtingin natin, yung pananaw natin sa ating pagsamba. Bali po, sa buong daigdig, yung mga pinag-usapan natin, pare-pareho din, yan din ang tatalakayin? Opo, yan yung tatalakayin sa lahat ng regional convention. Iisang content lang po yan, pero syempre iba-iba ang lengguwahe, depende sa kultura at lengguwahe noong tagapakinig. Yung mga kababayan po natin na nasa ibayong dagat, pwede rin ba sila na makapanood ng mga video na yan at syempre makadalo ng inyong Pure Worship Convention? Ay opo, pwede po kasi pwede nilang makita yung venue at yung schedule ng pinakamalapit na regional convention na meron sa kanila. Punta lang sila sa website ng jw.org/tl, tapos hanapin nila doon yung tungkol sa amin, tapos i-click nila yung convention. Makikita na nila doon yung pinakamalapit na venue. So na kahit meron saang sila. bansa po at kung ano yung kanilang language. Language ay nandun. Merong mga Tagalog din sa ibang bansa. Merong syempre may mga English din. Depende sa preference mo. Makikita nyo doon yung lahat ng lengguwahe at venues. At dito po sa Pilipinas? At dito sa Pilipinas, makikita din po doon sa listahan na yon yung 14 languages na sinabi ko kanina. So kung Cebuano ka, merong regional convention na Cebuano. Kung Ilocano ka, ganun din. Makikita po lahat yon doon. So kung nagsimula ito ng May, magtatapos po ng anong buwan? Magtatapos ito, magra-run ito ng 16 weeks. 16 weeks. So, So every week yan meron? Every week meron. Nagsimula siya noong huling bahagi ng May at magtatapos siya sa mga unang bahagi ng September. At talagang pinaghahandaan po ito ng mga Jehovah's Witnesses? Opo, talaga pong yung ganito kalaking mga gathering o convention ng mga saksi ni Jehovah ay talagang pinaghahandaan po siya. At yung mga venues natin ng mga conventions, kalimitan yon ay mga rented facilities, mga nirentahang mga pasilidad. Kaya nagdadaos din po kami ng mga tinatawag namin na mga alignment meetings para mas maganda yung coordination, halimbawa sa local government, yung nagmamanage ng venue, at lahat ng mga tao na sumasama o merong trabaho, merong gagawin dun sa pagsasagawa ng convention na ito. Gano'ng katagal yung preparasyon? Naku, matagal po. Matagal po talaga. May mga trabaho din kayo, di ba? Tama po. At lahat kami ay voluntaryo. Opo. At gusto nating pasalamatan yung mga nagmamanage ng ganitong mga rented facilities kasi pinapayagan nila tayo na gamitin yung mga pasilidad nila. At syempre, pinapasalamatan din natin yung lahat ng mga staff na tumutulong sa atin para maging organisado yung lahat ng ating mga convention sa buong Pilipinas. At sa actual convention naman, syempre may tumutulong din sa atin na nasa security, may mga police minsan na tumutulong sa atin, may mga traffic enforcers, meron din mga first aiders na tumutulong din sa atin, depende sa venue. Kaya malaking pasasalamat po yung pinapahatid natin sa kanila para maging organisado yung lahat ng ating mga convention sa buong Pilipinas. So marami pala kayong mga nakakasama at nakikipagtulungan para po sa ikatatagumpay ng mga konbensyon katulad pala nito. Tama po yun. Ang totoo po niyan, merong iba't ibang mga departments kung paano siya i-organize na makakapuno dun sa pangailangan. So halimbawa, meron tayong first aid, nandun sa loob ng convention, meron ding parking para maging mahusay yung transportation at yung parking at daloy ng trapiko natin. Meron din tayong attendant, yung mga nagpapaupo. So lahat po yan organisado. At kalimitan din po ay naglilinis din. No? Meron ding mga voluntaryo na naglilinis ng venue before, during, at saka after ng mga conventions. Lahat po yan makikita nyo sa lahat ng convention na ginaganap sa buong mundo. Usually po, anong oras ito nagsisimula? Hindi lang po yung content yung pare-pareho, yung program din, yung time ng program na pag-start, pare-pareho din po yan. Mag-start yan ng 9:20 ng umaga, tapos sa Biyernes sa Sabado, matatapos yung mga 4:35 ng hapon, pero mas maaga pag Linggo. At patuloy rin po pinag-iimbita ninyo yan, hindi lang sa mga kapwa nyo Jehovah's Witnesses, tama po? Tama po. Sa 90 cities na sinabi natin kanina, sa lahat ng mga 172 na conventions, mga 3 weeks bago yung scheduled convention nila, nag-iimbita yung mga saksi ni Jehovah sa mga tao. So kumakatok sila sa mga bahay, tapos nagbibigay sila ng imbitasyon katulad nito na dala-dala natin ngayon. So binibigay ito sa mga tao.
para imbitahan sila personally na dumalo dun sa pinakamalapit na convention na meron sila. At ginagawa po namin to kasi gusto din namin na matutunan ng mga tao katulad namin, ng mga saksi ni Jehovah, kung paano makikinabang dun sa dalisay na pagsamba. So talagang binabalikan pa rin ninyo yung Opo. mga tao sa kanilang mga bahay para iabot lang yung imbitasyon? Tama po. At personal na imbitasyon yan sa mga tao. E di anyayahan ninyo ang ating mga kababayan o mga nakatutok sa atin sa mga sandaling ito para po makadalo dito sa espesyal na ipinag-iimbita ninyo ang inyong regional convention. Go ahead, sir. So iniimbitahan po namin kayong lahat na dumalo sa Regional Convention ng mga saksi ni Jehovah sa taong ito. Ang tema po ay Dalisay na Pagsamba o Pure Worship. Para po malaman ninyo ang pinakamalapit na venue sa inyong lugar at kung kailan ito gaganapin, magpunta sa jw.org/tl, tapos i-click ang tungkol sa amin at i-click ang convention. Wala pong bayad ito at hindi din po mangongolekta ng bayad sa mga dadalo. Thank you very much, Professor. Hanggang sa muli. Professor Gary Montemayor, ang spokesman ng mga Jehovah's Witnesses para po sa kanilang natatanging regional convention sa taong 2025 na may theme o temang Pure Worship, dalisay na pagsamba at patuloy na ipinag-aanyaya po ito ng mga Jehovah's Witnesses saan man sa mundo. Ito po ang espesyal na edisyon ng inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K.